Pilipinas, tuloy ang laban natin mga tol, hindi tayo aatras, hindi tayo susuko 'no. Hindi natin kailangan daanin agad sa kaguluhan, hindi natin agad kailangan daanin agad sa giyera 'no. Sa simpleng pamamaraan ng ating, pamahalaan, gobyerno, kailangan nating suportahan 'yan mga tol. Ang mahalaga alam natin at panindigan natin yung, paniwalaan natin yung sinasabi nila na kahit na maliit na inch ng ating karagatan ay wala tayong ibibigay. So dito sa ating, panonooring balita mga kapatid mula kay News PH, kakapasok lang grabe, President Marcos tumawag ng rest back Pilipinas, tuloy ang laban China, galit na. Oo, hayaan mo silang magalit. Hayaan mo silang magalit, 'di ba? So, 'wag na natin patagalin 'to mga tol, 'wag niyong kalimutan mag-subscribe kay News PH 'no, panoorin na natin 'to. Ayaw talaga ng China sa mga Pilipino kung Mike galit Abe. sila dahil hindi sila magtagumpay sa kanilang pananakop o pag-agaw nila sa West Philippine Sea dahil pinangangatawanan at atin hong pinaninindigan kasama ang gobyerno na atin yan at hindi dapat mawala. Alam niyo kung bakit ko nabanggit yan? Kasi po ang China, nagpalabas po ng bagong balita. 6 na mga bansa, kadalasan mga taga-Europe, free visa pagpapasok sa kanila. Ibig sabihin yung mga bansa sa Europe, pagpapasok ng China, hindi na kailangan ng visa. Pero tayo, na kapitbahay lang niya, diba? Dagat nga lang ang pagitan, hindi tayo sinali. Ibig sabihin, kayo, ako, wala naman akong balak magpunta dyan. Wala rin ako balak pumunta na mga diyan. Pilipino na gusto magpunta ng China, kailangan talagang kumuha pa kayo ng visa. At mahirap. Ang mga dahilan kung ba't ayoko pumunta diyan, unang-una pumapatay sila ng aso. Ayoko ng mga gano'n mga tol. Meron silang, alam ko hindi ko alam kung nangyayari pa ngayon, pero meron kasi sila diyang dog festival. Napakaraming kawawang aso. Dog lover ako, Ang, kinakatay nila at kinakain nila. Biruin mo 'tong mga 'to 'no. Ayoko diyan. Gusto ko sa ano, sa Japan, Singapore, mga gano'ng lugar. Korea okey pa. Pero dito hindi. Ayoko diyan. Ewan ko sa inyo kung gusto niyo pumunta diyan o hindi tayo free visa, sa Europe lang. Ng mga Pilipino na gusto magpunta ng China, kailangan talagang kumuha pa kayo ng visa. At mahirap din kumuha ng visa dyan. So, yun ang pagpapatunay na talagang iba ang treatment ng Chinese government sa mga Pilipino. Di ba? Isipin mo yung mga bansa sa Europe na malayo sa kanila free visa. Tapos tayo kapitbahay lang, hindi tayo sinali. So, Tayo magtampo meron ng dyan. personal na hindi ko alam kung paano ko i-describe yan. Yan ang style ng Chinese government at ng Chinese community. Kaya naman, hindi naman dahil tayo ayaw bigyan ng visa at ako naman ayaw ko rin magpunta dyan, di lalo nating palakasin na yung ating pagkakaisa para ilaban ang exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At huwag payagang magtagumpay ang panghihimasok ng China. Tama. Mas palakasin pa natin ang ugnayan sa Amerika, sa European Union at marami pang mga bansang kapitbahay natin na naniniwala sa ating karapatan at kakayanan na ipaglaban ang teritoryo ng Pilipino at ng bansa. Iyan po ang kailangan nating ipakita. Sana yung mga pro-China na Pilipino, Wala sana yan. magbago sila. Lamang Hindi ako sinungaling magsasawang manawagan sa kanila. Magbago na kayo. Harap-harapan na tayong binabastos ng China. Harap-harapan na tayong minamaliit. Bakit naman tayo papayag? Maliit tayo, pero meron tayong obligasyon at karapatan bilang mga Pilipino, bilang isang bansa. Ayan. Okay. Samantala, China pa rin. Yung daw People's Liberation Army. At yung yung Chinese Foreign Minister spokesman, yung PLA spokesman at yung Chinese Foreign Minister spokesman, talagang matindi ho ang kanilang mga pagbatikos sa Pilipinas. Nagbabanta pa nga yung spokesman ng People's Liberation Army na pagsisisihan daw ng mga Pilipino bandang huli. Bakit tayo magsisisi sa ating karapatang ipinaglalaban? Oo. Di ba nga nasa kanta natin yan, di ba? Ang mamatay ng dahil sa'yo. So hanggang huli, anong pagsisisihan natin kung ilalaban natin at igigiit natin yung ating karapatan, yung ating soberanya? Kailan ka magsisisi, di ba?
kung bakit mo pagsisisihan? I mean, kung, ang ipinaglalaban mo rito is yung, soberanya mo, yung kasarinlan mo, 'di ba? Sila magsisisi bandang huli dahil gumagawa sila ng napakarami nilang kaaway, 'di ba? Sila ang magsisisi diyan. Gumagawa sila ng napakarami nilang kagalit dahil sa ginagawa nilang ganid na pananakop sa iba't ibang mga teritoryo ng ibang bansa. Talagang masyadong nang-iimpluwensya itong mga, pati yung ating sariling damdamin, pinakikialaman, pinanghihimasukan na. Hindi lang yung property natin, pati yung ating nararamdaman na hindi naman natin nararamdaman pa, ibig sabihin damdamin natin, pinangungunahan na rin ng China. Isipin mo, magsisisi raw tayo. Pagsisisihan daw natin ang ating ginagawa. Bakit? Naninindigan lang tayo sa ating karapatan? Magsisisi ba tayo? Hindi. Palalakasin at palalakasin ng mga Pilipino ang paninindigan dahil amin ang West Philippine Sea. Yung mga statement at saywar na mga pahayag ng mga spokesman ng People's Liberation Army at ng mga Chinese Foreign Minister, hanggang dun lang yun. Huwag tayong matakot dyan. Magkaisa, tulungan natin ang gobyerno, ang ating military, ang ating Coast Guard na nananindigan para sa atin. Sa isang bagay lang tayo pwedeng magsisi, mga tol, no? Kapag halimbawa natapos na yung term ni PBBM, tapos meron tayong ibobotong panibagong presidente, syempre, susuportahan natin yan. Madadala tayo sa mga salita niyan, sa mga pangako niyan. 'Di ba? Tapos nung nakaupo na siya, biglang nakipag-best friend sa China. Yari tayo. Pagsisisihan talaga natin yan, mga tol. 'Di ba? Biruin mo, 6 na taon nating sinamahan si PBBM. 6 na taon nating sinabing mga sinungaling at 6 na taong nakipaglaban para hindi tuluyang makuha ng China itong mga inaangkin niyang teritoryo. Tapos pagdating ng eleksyon, boboto tayo ng panibagong presidente, tapos sasabihin ng presidente, be friends with China. Patay tayo dyan. Magsisisi talaga tayo. Parang 'di ba sa mga senator, mga tol, may mga nababasa tayo, nagsisisi na ako, binoto ko yan, ganyan-ganyan. No, pro-China pala yan, hindi pala niya kayang ipaglaban ng sarili niyang bansa. Doon sa parting 'yun, mga tol, posible talaga magsisi ang mga Pilipino. No, tuloy na lang natin 'to. Ang ating military, ang ating Coast Guard na nananindigan para sa atin. Yan ang importante. Binabalita ko sa inyo para at least maintindihan po ninyo. Okay. Ito na naman. Hindi naman tumagusto ng China pero wala tayong pakialam. Bahala sila. Yung pong Australia at Pilipinas, gumagawa na rin ng maritime patrol. Sunod-sunod yung maritime patrol. Diyan po sa Philippine Sea or West Philippine Sea. Desidido ang Australian government ipakita sa buong mundo, hindi lang sa China, ang kanilang pakipag-ugnayan, pakikipag-tie-up sa Philippine government at Philippine authorities. Ang gandang balita nito. Ongoing na po ito hanggang, basta alam ko 3-4 na araw ata. Tuloy-tuloy na po yung kanilang maritime patrol sa karagatan yan. Ito ay ginawa after yung 3 days last week na joint patrol ng mga fighter jet ng Philippine Air Force at ng US Air Force. Okay? May mga barko pa nga dyan sa West Philippine Sea. So, ina po. At yung joint patrol ng Amerika at ng Pilipinas hindi matanggap ng China. Galit ang China, bakit daw ginagamit ng Pilipinas ang ibang bansa tungkol dyan sa patrol? Pakialamin lang sa atin. Atin naman ho yung ugnayan. Exclusive na ugnayan between Philippines and US. Tama. Gusto pati yun pakialaman. Kasi sinasabi ng China ngayon, yung joint patrol ay tinataas daw ang tension. Bakit? Ang patrol naman ay ginagawa sa West Philippine Sea. Hindi umalis kayo dyan. Kung kayo naiistorbo o kung kayo hindi nyo matanggap yung ginagawa ng Philippine government, bakit sinasabi nyo nagpapataas ang tension? Ay kayo nga ang nanghimasok ng aagaw sa Pilipinas. Kayo nagpapataas ng tensyon, mga China. Saka illogical yung sinasabi nila, 'di ba? Bilang isang bansa, 'di ba? Kailangan nakikipagkaibigan ka sa ibang mga bansa, 'di ba? Yung normal lang yung mga joint patrol, yung mga joint military exercises. 'Di ba pati yun pinaipigilan nila, mga tol. Totally gusto nila ang Pilipinas walang joint patrol, walang joint military exercises, wag kang makipagkaibigan sa ibang mga bansa. 'Di ba? Wala kang karagatan. Parang ganun ang gusto nila mangyari, mga tol. 'Di ba?
napakaano mga tol, kung titignan mo yung mga pampunan nila, pambombo, eh. 'Di ba? At China. Dapat alam po ninyo yun. Mhm. Sinabi nga ni Secretary Teodoro, kayo ang nag-umpisa, ginagawa lang namin ang aming karapatan dahil nasa exclusive economic zone ang aming mga ginagawa na patrolya, hindi dapat niyong pakialaman. Yan ang matapang na sagot ng Defense Secretary. Okay. Samantala, sa ibang issue naman, ito, Speaker Romualdez, Ayan. susunod daw ho sa kung ano, susunod daw ang Kamara kung ano ang magiging desisyon ng Pangulo. Yan po sa issue ng West Philippine Sea. Babalik ba tayo sa pagiging member ng ICC o hindi? Yan ay hinihintay natin. Pero at least si Speaker ay nagpahayag na kung anong policy o gagawin ng Chief Executive at Chairman ng Foreign Policy ay susundin. Maganda po yan. So tingnan natin, abangan natin. Tama naman. Kasi hindi natin pwedeng pangunahan. Ang sabi ng Pangulo, nire-review, aaralin, malalim na pag-aaral kung babalik tayo sa ICC as member Hindi na. o hindi. Ganun po yun. Okay? So, alam naman natin, 2019 ay umalis ang ating pamahalaan dahil nga dun sa ayaw ng Duterte administration noon na baka makialam ang ICC sa kanyang war on drugs. Saka makikita mo yung ICC mga kapatid kasi namumuliti ka rin eh. 'Di ba? Sinasabi nila dati makakatikim daw ng ganito ang Pilipinas, ganyan kapag hindi pinalaya si De Lima, 'di ba? Idadamay mo yung lahat ng mga mamamayan para sa isang tao. 'Di ba? So hindi maganda talaga papasukin 'to kasi alam mong hindi genuine yung ano nila eh, yung hangarin nila o meron silang ibang agenda. Biruin mo, isasangkalan mo yung buong bansa para sa kapakanan ng isang tao, 'di ba? Hindi maganda. Kaya mas maganda talaga tumiwalag tayo diyan. Meron tayong sariling judiciary, meron tayong sariling hukuman dito, mga tol. Gumagana naman daw sabi nila, 'di ba? Maliban na lang kung babalewalain din nila mga tol yung hukuman dito sa ating bansa, eh talagang wala na, ano? Alisin na lang yung mga judge diyan, 'di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong napanood natin? Comment ka na lang sa baba mga tol, pag-usapan natin 'yan sa comment section. Pwede kang magsabi ng iyong mga saloobin, palapalagay, opinyon, kritisismo at reaksyon sa mga balita ngayon, partikular sa West Philippine Sea mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.